South Korea, 2 beses pinatumba ang China, at hindi lang basta panalo, kundi tinambakan pa nila ito. Mukhang nagulat ang China, nagsimula na ba talaga ang tuloy-tuloy na paglakas ng Korea? O nalinlang lang ang China sa mga tune-up games na nagdaan? Matatandaan natin na sa tune-up game ng team ni Renz Abando, ang anyang Red Boosters, tila hindi sila nagpakita ng tunay na lakas. May mga fans na nagsasabing baka sinadya raw nilang magpatalo para hindi sila ma-scout ng malalakas na national team sa Asia, lalo na't papalapit na ang FIBA Asia Cup qualifiers. Sa laban pa lang na yon, ang narrative ay malinaw, hindi seryoso ang Korea, at tila may tinatago. Pero ibang-iba ang nangyari kapag Team Korea na ang humaharap at hindi club team ang issue, kasi nang makasagupan nila ang China sa Wuksong Arena, hindi nila ito tinipid. Tinalo nila ang home team sa score na 80-76, isang malaking sampal sa China na matagal nang kinikilalang isa sa top basketball power sa Asia. Mas masakit pa rito, mismong sa kanilang home court sila pinahiya. Grabe rin ang ginawa ni Lee Yun-jong na nagpasabog ng 33 points upang ipakita sa China na hindi sila basta-basta malilinlang o mamaliitin. Pagdating naman sa ikalawang laro, this time sa home court ng South Korea, pagkakataon na sana ng China para bumawi. Pero mukhang hindi na pinayagan ng mga Koreano na makakuha sila ng kahit maliit na tsansa. Imbes na dikdikan, naging one-sided ang sagupaan. Tila nagliyab ang South Korea at uhaw na uhaw sa panalo, tinapos ang laro sa 90-76 at muling pinangunahan ni Lee Yun-jong ang opensa, ngayon naman ay may 20 points. Ipinakita niya na hindi siya one-game wonder at handa siyang maging tunay na leader ng kanilang national team. 2 sunod na talo para sa China. 2 beses silang ginulat. 2 beses silang napahiya. Kaya ang tanong, ano nga ba talaga ang nangyari sa Team China? Minaliit nga ba nila ang Korea? Kulang ba sila sa paghanda? O baka naman sobra talagang lumakas ang South Korea ngayong taon? At isa pang tanong ng maraming fans, may kinalaman ba ang tune-up game kontra anyang Red Boosters? Marami ang naniniwalang hindi iyon seryosong laban, at posibleng taktika lang ng Korea para ma-underestimate sila ng China. Alam nila na minamatyagan sila bilang top contender, kaya baka mas pinili nilang magtago at magpahina sa mga mata ng kalaban. Strategya lang ba ito? Psychological game? O coincidence lang? Kayo, mga kaboopers, ano ang tingin nyo? Komento nyo lang sa baba at pag-usapan natin yan.